Magandang araw Kuya Chris. Ganoon din sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Alfred. Hindi ko po tunay na pangalan. Ang kwentong aking ibabahagi ngayon ay patungkol sa isang kwentong hango mismo sa tunay na karanasan ng aking tiyuhin noong siya ay nagbakasyon sa Davao. Isang istorya na tiyak kong maghahatid sa inyo ng kilabot. Minabuti ko pong itago ang tunay na pangalan ng mga tauhan at lugar para sa kapakanan ng kanilang pribadong buhay at turismo ng lugar. Ang kwento ko pong ito ay isa sa mga kwento ng aking tiyo na paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Kahit napilit kong kalimutan ang nakapaninindig balahibong kaganapan sa kwento ni tiyo. Nang tumuntong na ang gulong ng bus sa Davao, tuwang-tuwa si Tiyo Mario. Hindi niya kasi akalaing natuloy na ang bakasyon niya noon na pinapangarap niya. Maswerte siya dahil pinayagan siya ng kanyang amo na magbakasyon. Sabik na po kasi si Tiyo Mario na makita ang kanyang magulang at kaanak sa Sitio Mabini. Habang nilalakbay ng sinasakyan niyang bus ang kahabaan ng kalsada, may isang ali ang pumara. Huminto naman ang bus at pinasakay ang ali. Nang pumasok na ang ali sa loob ng bus, umalingasaw ang isang masangsang na amoy. Waring amoy ng isang nabubulok na karne o patay na hayop. Hinala nila ay nagmumula ang amoy na iyon sa bayong na dala-dala ng ali. Ang lahat ng pasahero ay nagtiis sa amoy at nagkanya-kanyang takip na lamang ng ilong. Walang gustong dumikit sa ali sapagkat buhaghagang buhok nito. Mahaba ang kuko at nanlilisik ang mga namumulang mata. Gula-gulanit din ang suot ng ali. Umupo ang ali sa likuran ng bus. Ang kanyang mga katabi ay napilitan na lamang na tumayo. Habang umaandar ang bus, ay nakatulala lamang ang ali. May laway ring nagtutuluan mula sa kanyang nanginginig na bibig. Habang tinitingnan ni Tiyo ang babae, magkahalong awa at takot ang kanyang nararamdaman. Gayunman ay hindi na lamang ito pinansin ni Tiyo at mas minainam niya na lamang ang tumingin sa labas ng bintana. Ang ganda kasi ng tanawin at mas gumanda pa dahil pumapalubog na ang araw sa dakong kanluran. Maya-maya lang ay huminto na ang bus sa isang nayong saklaw ng Davao. Isang lugar na hindi pamilyar kay Tiyo Mario. Sinabi ng konduktor na nasa Sitio Mabini na sila. Ang sitio kung saan nakatira ang magulang ni Tiyo Mario. Puno ng galakang ekspresyon ng mukha ni Tiyo nang makababa na siya sa bus. Kasunod niyang bumaba ang weirdong ali. Pagkatapos ay kagad na humarurot ang bus palayo. Wari bang takot na takot ang driver doon sa lugar na pinagbabaan ni Tiyo Mario. Anong problema nun? Sambit na tanong ni Tiyo Mario habang tinatanaw niya ang bus na pumapalayo. Pagkatapos ay inilibot ni Tiyo ang kanyang tingin sa lugar kung saan siya naroon. Nagtaka siya sa lugar dahil ang laki ng ipinagbago nito. Hindi na siya pamilyar sa mga daan sapagkat naging makahoy na ang paligid. Wala na rin doon ng mga bahay na dati ay dikit-dikit. Kinuha niya ang kanyang cellphone upang alamin kung nasa ang lugar ba talaga siya dinala ng bus. Balak niya sanang tawagan o i-text ang kanyang mga kaanak, subalit walang signal sa lugar na yon. Napasa po na lamang si Tiyo sa kanyang noo sapagkat hindi niya nabatid kung saan ang daan patungo sa kanila. Sa isip-isip niya ng sandaling yon kung talagang naroon siya sa Sitio Mabini, bakit lumipas na ang ilang taon subalit ang layo pa rin ng lugar sa kabihasnan. Mas naging liblib pa ito at naging malimit ang mga nakatayong bahay. Nagpasya si Tiyo na tanungin ang ali.
Inakala niyang hindi siya kakausapin ng Ali, pero bigla itong nagsalita. Nagalak si Tio sapagkat marunong palang magsalita ang Ali. Natuwa si Tio sapagkat sa wakas ay may tao na rin siyang mapagtatanungan kung saan ba ang tamang daan patungo sa Sitio Mabini. Subalit nang tanungin niya ang Ali, sinabi nitong nasa Sitio Mabini na si Tio. Sakop na raw ng Sitio Mabini ang lupang kinatatayuan ni Tio Mario. Itinuro ng Ali kay Tio Mario ang daan patungo sa bahagi na maraming mga bahay. Nagugulumihanan po si Tio sapagkat ang daan na itinuro ng Ali ay lubhang maliit at masyadong magubat. Gayunpaman sa kagustuhan na makauwi sa pamilya, ay minainam ni Tio na tahakin ang nasabing daanan. Naglakad lamang siya ng naglakad hanggang sa abutan na siya ng gabi sa daan. Gumagabi na pero wala pa rin siyang nakikitang mga bahay. Nakasunod naman sa kanyang likuran ang Ali. Hindi maiwasan ni Tio ang lumingon sa kanyang likod sapagkat umaalingasaw pa rin ang bitbit na bayong ng Ali. Inilabas ni Tio ang kanyang cellphone at binuhay ang kanyang flashlight. Maayos naman ang lahat, pero bigla na lamang kinilabutan si Tio nang biglang nawala ang Ali sa kanyang likuran. Nagtaka siya kung saan napadpad ang Ali, pero pinaniwala niya na lamang ang kanyang sarili na marahil ay may ibang daan na dinaanan ng Ali. Dahil taga doon ang Ali, batid ni Tio, nakabisado ng Ali ang pasikot-sikot na daan sa lugar na yon. Isinawalang bahala na lamang ni Tio at nagpasyang magpatuloy na lamang sa paglalakad. Kalaunan, sa katagalan ng kanyang paglalakad ay may naaninag si Tio na mga mumunting liwanag sa hindi kalayuan. Mga liwanag na nagmumula sa mga bahay na kanyang natatanaw. Wari bang nabunutan si Tio ng tinik nang nakumpirma niyang may mga tao nga sa lugar na kanyang napuntahan. Subalit nagdadalawang isip siyang tumuloy sapagkat kakaiba ang hulma ng mga bahay sa lugar na yon. Taliwas sa mga bahay sa Sitio Mabini na kinalakihan niya. Mahihina lamang ang materyales ng mga bahay. Kahit gabi ay naaaninag ni Tio ang paligid dahil sa tanglaw ng buwan at ilang mga liwanag na nagmumula mismo sa mga tahanan. Napatanong si Tio kung iyon na ba talaga ang lugar na tinitirhan ng kanyang mga magulang at mga kaanak. Ang pagkakaalam niya po kasi ay sementado na ang kanilang bahay sapagkat ilang taon na rin siyang nagpapadala ng pera sa kanyang magulang para maipagawa ang kanilang bahay. Buwan-buwan siyang nagpapadala ng pera nung siya ay nagtatrabaho sa Maynila. Akma na sana siyang babalik sa kanyang dinaanan sapagkat nakumpirma niyang napadpad siya sa isang maling nayon. Ngunit nang siya ay lumingon sa dinaanan niya, nailawan niya sa kanyang likuran ang Ali na kanyang nakasabay kanina. "Saan ka pupunta?" tanong ng Ali. "Babalik po sana ako. Mukhang nagkamali po kasi ako ng binabaang lugar eh." Tugon ni Tio. Pero pinigilan siya ng Ali na umalis. Gabi na raw kasi at baka kung mapaano pa si Tio Mario sa daan. Ayon sa Ali, ay marami daw ang gumagala ng mga mababangis na hayop sa daan sa tuwing sumasapit na ang dilim. Kaya inalok ng Ali si Tio na sa bahay muna raw siya nito makitulog. Sa sobrang tuliro, ay hindi na nagawa ni Tio ang magpasya ng maayos. Kaagad siyang pumayag sa alok ng Ali. Ngumiti sa kanya ang Ali at saka ito nagsimulang naglakad patungo sa bahay nito. Habang nakasunod na naglalakad si Tio sa likuran ng Ali, nanibago siya sa mga tao sa lugar. Bigla kasing nagbukasan ng pinto at bintana ng mga bahay sa lugar.
Ang lahat ng tao sa bawat bahay ay halos nakatingin kay Tiyo. Kay daming mga batang dumungaw sa kani-kanilang mga bintana at may mga mag-asawang nakapwesto sa pintuan ng bawat bahay. Mabalasik ang mga tingin nila. Waring mga mababangis na leon na gustong pumatay ng hayop. Hayaan mo lang sila. Ganyan talaga ang mga tao dito sa tribo namin kapag may dayo. Usal ng Ali. Kinilabutan naman si Tiyo sapagkat sa tanang buhay niya noon ay doon lamang siya nakasaksi ng weirdong mga tao. Nang marating na nila ang bahay ng Ali, ay agad naman siyang pinapasok ng Ali. Sinindihan ng Ali ang gasera nito at niyaya si Tiyo na umupo. Inilapag ng Ali sa mesa ang dala nitong bayong. Halos hindi masikmura ni Tiyo ang amoy sa lugar na yon. Gustuhin niya mang lumabas pero mas natatakot lamang siya sa mga taong naroon sa labas. Niyaya siya ng Ali na kumain subalit tumanggi si Tiyo. Nawala kasi ang gutom na nararamdaman niya dahil sa masangsang na amoy sa loob ng bahay ng Ali. Nahihiya si Tiyo na magreklamo dahil nakikituloy lamang siya sa bahay ng Ali. Naglagay na lamang si Tiyo ng Vicks sa kanyang ilong upang hindi siya masuka. Nang matapos ng kumain ng Ali, ay itinuro nito ang papag na tutulugan ni Tiyo. Bago matulog ay nakipagkwentuhan muna ang matandang babae kay Tiyo. Nagulat na lamang si Tiyo nang tanungin siya ng Ali kung birhen pa ba siya. Matapat namang tumugon si Tiyo at sinabi niyang birhen pa siya dahil hindi pa siya nagkakaroon ng kasintahan. Ngumisi ang matanda. Bakas sa ekspresyon nito ang tuwa nang marinig niya ang sagot ni Tiyo. Napatanong si Tiyo sa kanyang isipan kung bakit siya tinanong ng Ali patungkol doon. Subalit hindi niya nalang pinansin yon. Nang matapos ng mag-usap ay nagtungo na ang Ali sa munting kwarto niya. Si Tiyo naman ay naroon sa papag sa labas ng kwarto. Hindi magawa ni Tiyo ang makatulog dahil sa tuwing pumipikit siya ay kung ano-anong bagay ang pumapasok sa kanyang isipan. Maya-maya lang ay dinalaw na siya ng antok. Sa kalagitnaan ng kanyang tulog ay nakaramdam siya ng kung anong bagay na tumutusok sa kanyang tiyan. Napabalikwas na lamang si Tiyo ng bangon, subalit wala namang tao sa kanyang tabi. Wala namang kung sino ang tumutusok sa kanyang tiyan. Inisip na lamang ni Tiyo na marahil ay bunga lamang yon ng hindi niya pagkain ng hapunan. Kaya naman ay sinubukan niya ulitang humiga upang matulog. Pero sa tuwing nakakatulog na siya, ay bigla na lamang nagigising si Tiyo sapagkat palagi niyang nararamdaman na may mabibigat na palad ang humahaplos sa kanyang katawan. Sinubukan niya pang bumangon at tumayo upang tingnan ang Ali sa kwarto nito, subalit wala doon ang Ali. Nakaramdam si Tiyo ng pagtataka kung saan nga ba nagpunta ang Ali, gayong malalim na ang gabi. Napansin niyang nakabukas ang bintana ng kwarto ng Ali, kaya naman ay naisipan ni Tiyo ang umakyat sa kwarto upang tingnan sa labas ng bintana ang Ali. Maya-maya lamang, nang tingnan ni Tiyo ang bintana ay natanaw niya ang Ali na naroong nakikipag-usap sa isang itim na aso ng kapitbahay. Nagtataka si Tiyo kung bakit kinakausap ng Ali ang aso ng kapitbahay gayong sobrang lalim na ng gabi. Isa sa ipinagtataka niya ay bakit mas pinili ng Ali na dumaan sa bintana ng bahay kaysa sa pintuan. Nang makitang maayos naman ang Ali, bumalik si Tiyo sa kanyang higaan at muling natulog. Sa katagalan, ay muli na naman pong naalimpungatan si Tiyo mula sa kanyang pagtulog. Sunod-sunod na kaluskos kasi ang kanyang naririnig sa palibot ng bahay. May mga angil siyang nauulinigan na talaga namang nagpabilis ng tibok ng kanyang dibdib.
Kinabahan siya sapagkat ang palibot ng bahay ay tila pinalilibutan ng mga asong nag-aaway-away. Balisa na si Tiyo ng mga sandaling yon. Hinanap niya ang matanda sa loob ng kubo pero hindi niya tumakita. Kaya naman ay minainam ni Tiyo na ikandado ang bintana ng bahay. Naghanap na rin si Tiyo ng itakaw kahit kutsilyo sa loob ng bahay ng Ali. Pero hindi man lang siya nakahanap ng kahit na anong uri ng patalim. Maya-maya pa, may lumanggabog sa bubong ng bahay. Habang ang paligid naman ay napuno ng mga sunod-sunod na alulong at angil ng mga asong tila nauulol. Wari bang pinag-aagawa ng mga ito si Tiyo? Nang sandaling iyon ay malakas ang kutob ni Tiyo na ang tribo kung saan siya napadpad ay ang tribo ng mga aswang. Nawala ang pagod ni Tiyo ng mga oras na iyon at ang tanging naiisip niya ay paano siya makakahanap ng paraan upang makaalis o makalayo sa lugar na iyon. Sa kasamaang palad ay biglang nakalikha ng butas ang mga aso sa dingding ng bahay. Mahina lang po kasi ang sawali na ginamit na pangdingding sa bahay ng matandang babae. Nang makapasok ang ilang itim na malalaking aso, ay biglang nagpalit ng anyo ang ilan sa mga ito bilang mga tao. Mga hindi ordinaryong tao sapagkat ang mga wangis nila ay nahahawig sa mga hayop na gutom na gutom. Nakumpirma ni Tiyo na aswang ang mga nilalang na yon. Tama ang hinala niya na napadpad siya sa tribo ng mga aswang. Nang sandaling yun ay hinanap ni Tiyo Mario kung saan naroon ang Ali na may-ari ng bahay na yon. Maya-maya lang ay biglang nagpalit ng anyo ang isa pa sa mga asong itim. Naging tao ang aso kahalintulad ng wangis ng Ali na nag-alok kay Tiyo na pangsamantalang tumuloy sa bahay na yon. Nabatid ni Tiyo na ang aling may-ari ng bahay ay isa rin palang aswang. Napaatras na lamang si Tiyo Mario habang nanginginig ang buong sistema ng kanyang katawan. Biglang dumamba sa direksyon ni Tiyo ang isang aso. Akma na sana siyang lalapain ng isang aswang nang bigla itong pinigilan ng Ali. Sinabi ng matandang aswang na kailangan nila si Tiyo para sa darating na kapistahan sa kanilang tribo. Gagawin daw po nilang alay si Tiyo Mario sapagkat berhen pa to. Doon nalaman ni Tiyo kung bakit siya tinanong ng Ali patungkol sa berhen niyang pagkalalaki. Naghahanap pala sila ng berhen na gagawin nilang alay para sa nalalapit na piyesta ng mga aswang. Nagpumiglas si Tiyo sa mga aswang. Nagawa niyang makawala at tumakbo siya patungo sa kwarto ng bahay. Akma na sana siyang tatalon sa bintana pero nakita niyang mas marami ang mga aswang na nakaabang sa labas. Delikado man ay itinuloy niya pa rin ang pagtalon. Nang siya ay bumagsak sa lupa, agad siyang sinunggaban ng mga aswang na naroon sa labas. Hinuli nila si Tiyo at walang nagawa si Tiyo kung di ay ang sumuko. Iginapos siya ng mga aswang sa isang malaking puno. Pinalibutan siya ng mga aswang at ang ilan ay nais na siyang kainin pero pinipigilan sila sapagkat ang katawan ni Tiyo ay gagawin nilang alay para sa darating na piyesta. 2 araw pa ang hihintayin nila bago nila patayin si Tiyo. Nung sumapit ang umaga, habang nakagapos sa isang malaking puno'y nakaramdam si Tiyo ng gutom at pagkauhaw. Sinabi niya sa Ali ang kanyang hinaing. Pumasok ang Ali sa loob ng kanyang bahay at muling bumalik sa kinaroroonan ni Tiyo. Bitbit niya ang bayong na umaalingasaw ang amoy. Inilabas ng Ali ang laman ng bayong. Harapang nakita ni Tiyo ang isang nabubulok na atay ng baboy at dugong nakasilid sa isang bote. Pinilit na pinainom ng Ali kay Tiyo yaong dugo na nasa bote. Itinikom ni Tiyo ang kanyang bibig
subalit pinipwersa siyang uminom ng dugo. Nagpumiglas siya hanggang sa natapon ng dugo sa lupa. Nagalit ang alis sa kanya kaya kinalmot siya ng alis sa tiyan. Nawakwak ang damit ni Tiyo. Nag-iwan naman ng bakas ng kuko sa tiyan ni Tiyo ang tagpong yun. Dinakot ng ali ang nabubulok na atay at pilit itong ipinapakain kay Tiyo. Itinikom lamang ni Tiyo ang kanyang bibig sapagkat hindi niya kayang kainin ang bagay na yon. Mas ginusto pa ni Tiyo ang magutom ng oras na yon kaysa ang kumain siya ng atay na nabubulok. Sa sobrang inis ng ali, ay isinampigan na lamang sa mukha ni Tiyo ang atay. Sumapit ang panibagong gabi. May bagong bihag ang mga aswang. Itinali rin nila ito sa likod ng puno kung saan nakatali si Tiyo. Halos nawalan na si Tiyo ng pag-asa na makakaalis pa siya ng buhay doon. Paulit-ulit siyang nagpumiglas hanggang sa lumuwag ang lubid na nakatali sa kanya. Hindi magawa ni Tiyo ang tumakbo agad palayo sa lugar na yon dahil may nakatingin sa kanyang aswang. Nagkunwari pa rin si Tiyo na parang walang nangyari. Pasimple niyang inabot ang nakabuhol na tali sa isa pang bihag na nasa kanyang likuran. Nang maalis ni Tiyo ang tali ng isang lalaki, agad na tumakbo ang lalaki kahit pa na marami ang mga aswang na nakatingin sa kanya. Dala na rin siguro ng balisa at sa kagustuhang makatakas paalis sa tribo ng mga aswang, kaya siya napatakbo kaagad. Subalit napansin siya ng mga aswang, kaya hinabol siya ng mga ito. Nagawa mang makalayo ng lalaking iyon, subalit hindi siya nagtagumpay na takasan ng mga aswang. Nagmakaawa ang lalaki sa mga aswang, subalit hindi siya pinakinggan. Mula sa likuran ay dinukot ng isang aswang ang kanyang puso. Ang tagpong iyon ay kaagad na naging sanhi sa pagkamatay ng lalaki. Pagkatapos ay sinunggaban ng maraming aswang ang kanyang bangkay. Nag-anyong aso ang iba habang pinag-aagawa ng katawan ng lalaki. Kalaunan ay nagkahiwa-hiwalay ang mga parte ng katawan ng lalaki. Halos walang natira sa kanyang katawan maliban sa dugo na puminta sa damuhan. Maduwal-duwal si Tiyo sa kanyang nasaksihan. Hindi niya nagawang sikmurain ang kalagim-lagim na nangyari sa isang lalaking nagtangkang tumakas. Natakot siya na baka ay sapitin niya rin ang nangyari sa isang lalaki. Naghihintay pa si Tiyo ng tamang tiyempo kung kailan siya tatakas. Halos oras-oras kasing may matang nagmamatsyag sa direksyon ni Tiyo, kaya hindi niya magawa ang tumakas kaagad. Sumapit ang panibagong umaga. Nakagapos pa rin si Tiyo sa puno. Napansin niya ang isang itak na naroon sa hindi kalayuan. Lumingon-lingon siya sa paligid. Nang mapansing walang mga aswang ang nakatingin sa kanya, marahang inalis ni Tiyo ang lubid na nakatali sa kanya. Nang umaga kasing iyon, ay abala ang mga aswang sa kani-kanilang mga bahay. Iilan lamang ang mga nasa labas dahil umaga. Marahang pinuntahan ni Tiyo ang nakita niyang itak. Nang makuha na niya ang itak ay agad siyang bumalik sa puno at itinali ng maluwag ang kanyang sarili. Ikinubli niya ang itak sa kanyang tagiliran. Nang oras na iyon ay bahagyang nagkaroon ng pag-asa si Tiyo dahil sa itak na meron siya. Ang araw na iyon ay ang araw kung kailan gaganapin ang piyesta ng mga aswang. Sa oras na sumapit ang gabi, tiyak na kamatayan ang naghihintay kay Tiyo. Nahirapan si Tiyo na makatakas ng umagang yon dahil ang mga aswang sa tribong iyon ay mapapansing parang mga normal na tao tuwing umaga. Nagagawa nilang lumabas at magpasikat sa araw na para bang mga ordinaryong tao lang. Isa ito sa dahilan kung bakit hirap na hirap si Tiyo na makahanap ng tamang pagkakataon
na makawala palabas sa tribo na yon. Pinagmasdan niya ang mga aswang na abala sa pag-aayos sa bahagi kung saan idadaos ang piyesta. Naghanda ang mga aswang ng mga hayop na kanilang makakatay. Nagdisenyo na rin sila sa lugar kung saan nila papatayin si Tiyo. Dahil abala ang mga aswang sa dekorasyon na isinasagawa nila, ginamit ni Tiyo ang pagkakataong yun upang makatakas. Akma na sana siyang aalis nang biglang nakita siya ng ali. Ang nooy ali na nagturo sa kanya ng lugar na yon. Mabalasik ang mukha na nagtungo ang ali patungo sa kinaroroonan ni Tiyo. Nang makalapit ang ali ay pasimpleng hinugot ni Tiyo ang kanyang itak. Itinutok niya sa ali ang matulis na dulo ng itak na yon. Nakita siya ng mga aswang, kaya pinalibutan siya ng mga ito. Kung hindi niyo ko hahayaang makaalis, papatayin ko siya. Nanginginig ang kamay na turan ni Tiyo. Hinawakan niya sa mga kamay ang ali habang ang dulo ng itak ay nananatiling nakatuon sa leeg ng ali. Nang sandaling iyon ay walang nag-anyong aswang dahil umaga. Binigyan nila ng daan si Tiyo upang makaalis sa tribong iyon at hindi binibitawan ni Tiyo ang ali. Nanatili niya itong bihag-bihag habang naglalakad palabas ng tribo. Walang sumunod sa kanila sapagkat natatakot ang mga aswang na baka ay malagasan ng kanilang lahi. Nang makalayo na sa tribo ay hindi alam ni Tiyo kung saan ang tamang daan palabas sa gubat. Pinauna niya ang ali at binanta ang papatayin niya ito kung hindi nito ituturo ang tamang daan palabas sa gubat. Agad namang sumunod ang ali sa kagustuhan ni Tiyo. Subalit, umabot na ng tanghali pero hindi pa rin sila nakakaalis sa gubat. Wari bang nagpapaikot-ikot lamang sila sa gubat. Walang kaalam-alam si Tiyo na sinasadya pala ng ali na iligaw si Tiyo upang hindi ito makaalis. Sa sobrang galit ay nagawang idot-dot ni Tiyo sa leeg ng ali ang dulo ng itak. Bagyang bumaon sa leeg ng ali ang dulo ng itak na ikinasugat ng leeg nito. Kung hindi mo ituturo sa akin ang tamang daan, baka hindi ka naabutan pa ng gabi. Saad ni Tiyo sa ali. Muling nagpatuloy ang ali sa paglalakad at nangako kay Tiyo na ituturo na nito ang tamang daan. Subalit kagaya ng kanina niya pang ginagawa, nagpaikot-ikot lamang sila sa gubat hanggang sa sumapit ang hapon. Nang mapansin ni Tiyo na pinagloloko lamang siya ng ali, agad niya itong sinaksak sa leeg at walang awa niyang tinambangan ng taga ang ali hanggang sa ito ay malagutan ng hininga. Bago pa man sumapit ang gabi ay agad nang kumilos si Tiyo. Kahit saang daan man siya humakbang ay hindi niya magawa-gawang makaalis palabas ng gubat. Pabalik-balik lamang siya sa kanyang mga dinadaanan. Balisa siyang nagpalingalinga sa paligid habang nangangamba sapagkat nalalapit ng dumulog ang gabi. Gustong-gusto na ni Tiyo na makalabas sa gubat na yon, pero kahit anong pilit niya mang umalis ay hindi niya magawa-gawa. Mukhang nagtagumpay ang alis sa ginawa nitong pagligaw kay Tiyo. Maya-maya pa, tuluyan na ngang kumagat ang dilim. Nabahala si Tiyo sapagkat sobrang dilim ng paligid. Mabuti na lamang at maliwanag ang buwan ng gabing iyon. Kung walang buwan, tiyak na mahihirapan si Tiyo sa paglalakad. Nagsimula na ngang naglawiswisan ng paligid. Naramdaman na ni Tiyo ang mga aswang na pumapalapit patungo sa kanyang kinaroroonan. Inihanda ni Tiyo ang kanyang sarili para sa mga susunod na mangyayari. Tila nawala ang takot sa kanyang dibdib sapagkat mas tumapang siya. Tila bang tinuruan siya ng kanyang sariling karanasan kaya mas tumibay ang kanyang loob. Isang aswang ang lumundag patungo sa direksyon ni Tiyo. Sinalubong niya iyon gamit ang matalas na itak. Malakas man ang enerhiya ng aswang,
hindi nagpasiil si Lolo. Humugot siya ng lakas sa kanyang katawan at paulit-ulit niyang sinaksak ang nilalang. Nasundan pa ng maraming nagsulputang aswang ang sunod-sunod na umatake kay Tiyo. Dahil sa tapang na ipinamalas ni Tiyo, tanging sugat at maraming galos lamang ang kanyang natamo sa pakikipaglaban. Bawat aswang na sumasagupa sa kanya ay napapatay niya. Hanggang sa lumabas na ang pinuno ng mga aswang. Maingat na kinalaban ng pinuno ng aswang si Tiyo. Tinitiyak ng pinuno ng mga aswang na hindi nito mapapatay si Tiyo sapagkat kailangan niyang dalhin si Tiyo pabalik sa tribo upang doon patayin. Sa oras kasi na makapag-alay sila ng katawan ng isang taong birhen, lalong lumalakas ang kanilang pagiging aswang. Mas nagkakaroon sila ng proteksyon sa araw tuwing umaga. Sa hindi inaasahang pangyayari, nakalmot si Tiyo ng puko ng pinuno ng aswang. Nasabik ang aswang sa dugo ni Tiyo kaya dinilaan niya ang dugo ni Tiyo na naiwan sa kuko nito. Nanlisik ang mata ng aswang at mas naging mabangis pa ito dahil nalaman niyang hindi na pala birhen si Tiyo. Nagsinungaling lang kasi si Tiyo nang tanungin siya ng alay kung birhen pa ba siya. Pero ang totoo ay marami nang nakarelasyon si Tiyo noong siya ay nasa Maynila pa lamang. Sabay-sabay na sumugod ang mga aswang at hindi na sila nagdalawang isip na patayin si Tiyo. Si Tiyo naman ay takbo lamang ng takbo. Tumitigil lamang siya sa pagtakbo kapag may aswang nang nakakalapit sa kanya. Nakaramdam na si Tiyo ng panghihina sa dami ng sugat na natamo niya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Subalit nabuhayan pa si Tiyo ng loob nang mapadpad siya sa isang kalsada. Natanaw niya sa kalsada ang isang motorsiklo na nakatumba. Marahil ay motorsiklo iyon ng isang lalaki na binihag at pinatay ng mga aswang. Sinubukang paandarin ni Tiyo ang motor. Laking tuwa niya nang gumana ang motor. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at humarurot sa pagmamaneho hanggang sa nagawa ni Tiyo ang makaalis palayo sa lugar na yon. Nang may madaan ng istasyon ng pulis, ay agad na nagsumbong si Tiyo. Subalit pinagtawanan lamang siya ng mga pulis at napagkamalan pa nilang nababaliw na si Tiyo. Kaya hinatid na lamang nila si Tiyo patungo sa tamang lugar na tinitirhan ng kanyang mga kaanak. Ayaw man siyang paniwalaan ng mga pulis. Natuwa pa rin si Tiyo sapagkat nagawa niyang makatakas sa isang dilubyo na inaakala niyang hindi na niya malalampasan. Hanggang dyan po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ang inyong kaistorya, Alfred. Magandang araw, Kuya Chris. Ako nga po pala si Tonyo. Hindi ko tunay na pangalan. Ang kwentong aking ibabahagi ngayon ay patungkol sa nakakatakot kong karanasan nung ako ay naglayas sa aming bahay. 22 taon ako noon. Hindi ko alam na mapanlin lang pala ang mga nilalang ng dilim, kagaya ng mga aswang. Nagmamaneho ako noon ng aking kotse. Ni isang gamit ay wala akong nadala maliban sa aking sasakyan. Galit na galit kasi ako sa aking magulang dahil pinagalitan nila ako bunsod ng mababang grado na aking nakuha sa klase. Gusto nila na maging isang engineer ako balang araw. Kaya napilitan akong kunin ng kurso na hindi ko naman gusto. Mababa tuloy ang mga grades na aking nakuha sa bawat subjects ng engineering. Mahilig talaga ako sa mga hayop kagaya ng aso at pusa. Nais ko sana ang maging veterinarian, pero pinigilan ako ng aking ina. Malas daw ang mga hayop sa buhay nating mga tao dahil ang mga ito ay walang pananampalataya. Naniniwala kasi ang aking magulang
na ang mga hayop ay kasangkapan ng demonyo. Kagaya lang daw ito ng mga insekto na napapasunod ng mga mambabarang. Imbis na makipagtalo, ay minabuti ko na lamang na maglayas. Ginabi na ako sa daan. Tuloy lamang ako sa pagmamaneho dahil hindi ko naman alam kung saan ako pupunta. Hanggang sa napadpad ako sa bahaging may kalsada na bawal pasukin. May nakapaskil na no trespassing. Pero hibang ako sa tagpong naisipan ko ang mag-explore sa kalsadang yon. Bumaba ako sa aking kotse at tinanggal ang harang sa kalsada. Masaya akong bumalik sa aking kotse at nagmaneho papasok sa madilim na daraanan. Nagpatugtog ako sa loob ng aking kotse upang makapag-relax ng bahagya at pansamantalang makalimutan ang aking problema. Sa kalagitnaan ng aking pagmamaneho ay may nakita akong isang babae sa hindi kalayuan. Nakatalikod siya habang nakalugay ang magulo niyang buhok. Sinong matinong babae naman ang mag-isang maglalakad sa gitna ng madilim at lumang kalsada? Ano kaya ang ginagawa niya rito? Akala ko ba bawal pumasok sa lugar na to? Nagtatakang sunod-sunod na tanong ko sa aking sarili. Inihinto ko ang aking sasakyan, subalit hindi pa rin umaalis sa pwesto ang babae. Binusinahan ko na siya upang umalis sa gitna ng kalsada. Pero nanatili pa rin itong nakatalikod at walang kibo. Siguro isang babaeng bayaran lang yan. O baka naman adik na nantitrip. Ang lakas naman ng tama niya. Usal ko sa aking sarili. Paulit-ulit kong binubusinahan ng babae. Pero ayaw pa rin itong umalis. Para siyang estatwa na nakatayo lamang. Sa sobrang inis ay bahagya akong nalingat. Nang muli kong ibaling ang aking tingin sa direksyon na kinaroroonan ng babae, ay wala na ito roon. Kinusot ko ang aking mga mata. Subalit, nandoon na ulit ang babae. Nanlilisik ang mga matang nakaharap sa akin. Sa pag-aakalang pinaglalaruan lamang ako ng aking guni-guni, ay kinusot ko ulit ang aking mga mata. Sa pangalawang pagkakataon, ay nawala ulit ang babae. Ano ba, Tonyo? Nababaliw ka na naman. Turan ko sa aking sarili at napasapo na lamang ako sa aking noo dahil parang masisiraan na ako ng bait. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho at maya-maya lang ay biglang may lumagapak sa bubong ng aking kotse. Napabusina ako ng malakas sa sobrang pagkagulat. Kinuha ko ang aking cellphone at binuhay ang flashlight nito at saka ako lumabas upang tingnan kung ano ang bumagsak sa bubong ng sasakyan. Sanga lang pala. Sambitla ako nang makita ang isang malaking sanga. Tumingin ako sa itaas upang tingnan kung anong klase ng puno ba ang sangang iyon. Nagsitindigan ang aking mga balahibo sa braso at batok. Dahil sa aking pagtingala ay pinagpawisan ako ng malamig matapos makitang umalog ang sanga ng punong balite. May nakita akong anino doon sa taas ng puno na bigla na lang nawala at lumipat sa iba pang mga puno. Nang mga oras na iyon ay inisip ko na lang na matching ang aking nakita dahil lubhang makahoy ang lugar. Bumalik na lamang ako sa loob ng aking kotse at nagpatuloy sa pagmamaneho. Kalaunan ay nagulat ako nang biglang may kung ano ang kumalso sa unahang gulong ng kotse. Wala naman akong nakitang hams, pero laking pagtataka ko nang biglang parang may kung anong sumangkal sa aking gulong. Sa muling pagkakataon ay pumanaog ulit ako sa aking kotse upang tingnan kung may nasagasaan ba talaga ako. Lumamig ang simoy sa labas kaya muli akong kinilabutan at nagmadaling sumakay sa loob ng aking kotse. Wala akong nakitang kahit na anong bagay na nasagasaan. Kinuha ko ang bote ng alak na aking itinabi at tumungga ako ng kaunti upang magbaka sakaling bumalik sa katinoan ang aking isipan.
Gulong-gulo na kasi ako nung mga sandaling yon sapagkat parang mababaliw na ako sa mga kababalaghan na nararanasan ko noon. Nang makainom na ng alak ay nagpatuloy ako sa pagdadrive. Medyo nahihilo na ako noon pero kinakaya ko pa naman. Muli kong inihinto ang aking kotse dahil nakita ko na naman ang babae sa hindi kalayuan. Kung nakatalikod lang siya noong una, ngayon naman ay nakatuwad na siya. Abay, siraulo nga talaga ang babaeng to. Baliw na bayaran nga ata ang lintik na yan. Natatawa kong litanya at lumabas. Lumapit ako sa babae upang tanungin kung saan siya nakatira. Pero hindi ito kumikibo. Inakala kong nakikipagbiruan lang siya sa akin kaya naman ginaya ko siya. Tumuwad din ako at sinilip siya sa pagitan ng aking mga hita. Nawala ang kalasingan ko nang makita kong nakalutang ang babae. Ayon kasi sa sabi-sabi, na kapag tiningnan daw ang isang aswang mula sa pagitan ng ating mga hita, ay nakalutang ang mga ito. Nataranta ako at napahiyaw. "Putek, aswang!" Taranta kong sigaw at nagmadaling pumasok sa aking kotse. Walang pag-aalinlangan kong binundol ang babae sa sobrang takot na naramdaman ko. Huminga ako ng malalim at nagpasyang patayin na lamang ang tugtog ng aking kotse. Dahil imbis na kumalma ako, ay mas natataranta ako sa mga tugtog. Hindi ko kasi naririnig ang ingay sa aking paligid. Nagpatuloy lang ako sa pagmamaneho. Kahit lumalakas ang kabog ng aking dibdib, ay sinisigurado ko na makakapagmaneho pa rin ako ng maayos at ligtas. Sa hindi inaasahang pangyayari, ay nagbabadya ng tumigil ang aking kotse. Pumapalya-palya na ito na para bang nauubusan na ng gasolina. Kalaunan ay nangyari nga ang tagpong aking inaasahan. Huminto ang kotse dahil sa pagkaubos ng gasolina. Lalabas na naman ba ako? Maluha-luha akong tanong sa aking sarili. Bigla akong nagsisi sa aking ginawa. Naalala ko ang aking ama at ina, kaya pilit ko silang tinatawagan. Pero kahit anong numero ang aking tawagan, ay hindi ko makontak dahil walang signal sa lugar na yun. Ilang porsyento na lang ay malolobat na ang aking cellphone. Naglakas ako ng loob na lumabas upang i-check kung bakit ang bilis maubos ng aking gas. Gayong full tank naman yon. Dala ang cellphone na buhayang flashlight ay napansin kong tumatagas pala ang tangke ng gasolina sa ilalim ng aking sasakyan. Napailing na lamang ako at kamot sa aking ulo dahil sayang lang ang mga gasolinang natapon. Inilawan ko ang ilalim ng sasakyan at doon ay nagulat ako sa aking nakita. Napaatras ako at nabitiwan ko ang tangan kong cellphone nang may nakita akong isang nakangiting babae na nakakapit sa ilalim ng kotse. Nagulat pa ako sa aking narinig dahil isang huni ng pusa ang aking naulinigan. Kinapa ko ang pinaglaglagan ko ng aking cellphone at kinusot ang aking mga mata. Nang ituon ko ang flashlight sa ilalim ng aking kotse, ay isang pusa lang naman pala ang nakakapit doon. Taliwas na nakakatakot na nilalang na una kong nakita. Muli akong napasapo sa aking noo dahil kung ano-ano na lamang ang aking nakikita. Nginatngat siguro ng pusa ang ilalim ng aking kotse kaya tumagas ang gasolina. Imbis na magalit sa hayop, ay kinuha ko ang pusa at mapagkalinga ko itong kinalong. Naglakad na lamang ako at nagbabaka sakaling may masumpungan akong bahay at tindahan ng gasolina sa unahang bahagi mula roon sa pinaghintuan ko ng kotse. Bitbit ang pusa ay nagalak ako nang may makita akong isang lumang bahay sa gilid ng kalsada. Kumatok ako doon ngunit walang tao na sumasagot. Nagulantang na lamang ako nang biglang nasira ang pintuan
dahil may kalumaan na rin ang mahinang materyales na ginamit sa bahay na yon. Pumasok ako sa pintuan at nang mapansing walang tao ay naghanap ako ng silid na maaari kong tulugan ng pansamantala. Umakyat ako sa hagdanan upang tingnan ang pangalawang palapag. Nang may makitang matinong higaan ay natulog ako doon katabi ang pusa. Naisin ko mang manatiling imulat ang aking mga mata, pero mas pinili ko na ang pumikit. Baka sakaling makatulog ako ng mahimbing matapos ng mga kababalaghang nangyari. Maya-maya pa'y isang kalmot sa dibdib ang bigla kong naramdaman. Napilitan akong imulat yaong aking mga mata at kabado akong tumingin sa aking dibdib noon na kung saan nakapatong ang pusa. Wari bang pilit binubuksan ito ang aking dibdib sa di malaman na kadahilanan. Tinaboy ko ito gamit ang mahina kong boses, ngunit nakayuko lamang ito. "Umalis ka riyan, alis!" Mahina akong litanya. Dahan-dahang iniangat ng pusa ang kanyang ulo mula sa pagkayuko. Kakaiba ang tingin nito, nakakakitaan ng bangis na kahihirap tukuyin. Ilang beses akong kinalmot nito sa muka. Pilit kong tinataboy ang pusa sa aking muka, pero mahigpit ang kapit ng kuko ng hayop na yon. Hibang akong napatayo na naging dahilan sa mahabang kalmot mula sa aking muka paibaba sa aking paanan. Nanghihina akong lumabas upang sana'y takasan ng pusa. Gumagapang ako pababa ng hagdan habang kinakalmot ng pusa ang aking likod. Kinuha ko ang cellphone sa aking bulsa upang magsilbi kong flashlight. Tumatakbo ako pabalik sa aking kotse habang ang pusang humahabol sa akin ay nag-anyong babae. Kahalintulad ng babaeng kanina ko pa nakikita. Nakumpirma ko ngang aswang ang babaeng yon dahil sa kakayahan niyang mag-anyong hayop. Ngayon ay naging malinaw na sa akin kung bakit niya gustong buksan ang aking dibdib. Nang mga oras na iyon ay inubos ko ang lahat ng natitira kong lakas upang marating ko ang kotse. Batid ko kasing mas matibay pa ang pintuan ng aking kotse puwera sa lumang bahay na tinuluyan ko kanina. Sa kabutihang palad ay nagawa kong marating ang kotse at kaagad akong pumasok sa loob. Sumampa ang pusa sa unahan ng aking kotse at paulit-ulit nitong kinalmot ang bubunga ng aking sasakyan. Aligaga akong tumatawag sa aking magulang upang humingi ng tulong, pero wala pa ring signal sa lugar. Sa sobrang pagod at panghihina ay hindi ko na malayang nakaidlip na pala ako sa loob ng aking kotse. Maswerte ako dahil nagising na lamang ako kung kailan ay umaga na. Kanina pa pala ako pilit na ginigising ng mga pulis na naroong kinakatok ang bintana ng aking kotse. Kaagad kong ibinaba ang bubong ng bintana upang makausap ang mga pulis. "Bata, trespassing ka na. Kanina ka pa inirereklamo ng matandang babae na may-ari nitong lupa." Saad ng pulis. Lumabas ako sa aking kotse at tinignan ng matandang babae na naroong nakadungaw sa bintana ng lumang bahay. "Aswang ang matandang yun!" Sambit ko sa mga pulis. Pero pinagtawanan lamang nila ako at dinala sa presinto. Tinubos ako ng aking mga magulang kaya pinakawalan ako ng mga pulis. Ganun man ang nangyari, ay natuwa pa rin ako dahil sa wakas ay nakaalis ako sa nakakatakot na kalsadang aking napuntahan. Dahil doon ay natroma ako at nagsimulang natakot sa mga pusa. Hanggang ngayon ay natatakot ako kapag may pusa akong nakikita. Bumabalik kasi sa aking alaala ang nakakakilabot kong karanasan dahil sa minsan kong pagiging pasaway sa aking mga magulang. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento. More power po and God bless. Mahilig ba kayong magrenta ng bahay? Kung oo, gaano kayo kasigurado na ligtas kayo sa loob ng bahay na iyong piniling rentahan?
Paano kung sa iyong patuloy na pananatili doon, isang misteryo ang iyong matutuklasan na maghahatid sa iyo ng takot sa eksaktong pagkagat ng dilim? Gaano ka katapang upang iyon ay harapin? Magandang araw sa iyo, Kuya Chris. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Vicente. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa nakapaninindig balahibong karanasan ng aking lolo noong siya ay nangupahan ng bahay sa isang lugar sa Iloilo na sinasabi nilang bulwagan ng mga aswang. Bilang pagsisimula, narito po ang buong istorya. Ika-9 ng Agosto. Matagal na panahon na ang nakaraan. Naglayag si Lolo mula sa Pangasinan patungo sa Iloilo. Nakadestino siya sa lugar na iyon bilang isang trabahador sa pagawaan ng mga malalaking tangke. Mahirap ang kanilang buhay kaya naman ay napilitan si Lolo na lumayo sa kanyang pamilya upang matugunan ang kanilang araw-araw na pangangailangan. Nang makarating si Lolo Wilfredo sa nasabing lugar, kaagad siyang naghanap ng bahay na mauupahan. Hindi niya pa kabisado ang lugar na iyon sapagkat yun ng unang pagkakataon na nakaapak siya sa lugar ng Iloilo. Nagtanong-tanong si Lolo sa mga taong nakasalamuha niya kung saan daw pwedeng makahanap ng bahay na rerentahan. Yung malapit lamang sa kanyang pinagtatrabahuhan. Isang babae ang tumulong sa kanya at itinuro nito ang kinaroroonan ng mga bahay na paupahan. Laking pasasalamat ni Lolo Wilfredo sa tulong ng babae dahil sa wakas, nakatunton siya ng malawak na paupahan ng mga bahay. Manghang-mangharaw si Lolo habang inililibot niya ang kanyang paningin sa mga magagandang bahay. Maging ang simoy ng hangin ay masarap lang hapin. Nakaka-relax daw at nakawawala ng stress. Para kay Lolo, maganda talaga ang pwestong iyon sapagkat bukod sa malawak na, malinis pa. Natitiyak ni Lolo na ligtas siya sa lugar na iyon kung sakaling doon siya magrerenta. Nakatayo si Lolo sa harap ng pulang gate habang pinagmamasdan niya ang buong paligid. Dala-dala niya ang kanyang malaking bag na pawang mga mahahalagang bagay ang nasa loob. Lumipas ang ilang minuto. Isang matandang babae ang umagaw sa atensyon ni Lolo. Nakasuot daw ng puting bestida ang matanda at naglalakad ito patungo sa gate. Mahaba ang puting buhok nito at maging ang kanyang balat ay kulubot na, bunsod ng katandaan. Ngunit hindi maipagkakailang taglay niya pa rin ang kagandahan kahit siya ay matanda na. Magandang araw, iho. May kailangan ka ba at ika'y naparito? Tanong ng matandang babae kay Lolo Wilfredo nang makalapit ito sa kanya. Magandang araw din ho sa inyo. Ay napadpad po ako rito sapagkat naghahanap ako ng bahay na maaari ko pong rentahan. Magalang na sagot ni Lolo. 30 anyos pa lamang daw si Lolo nung mga panahong yon. At napaka-agresibo niya pa kung kumilos. Nagpaparenta ko ng bahay, iho. Marami pang bakante rito. Halika, pumasok ka muna at nang makita mo ang loob ng bahay. Kaagad na binuksan ng matandang babae ang gate at saka pinapasok niya si Lolo. Pagkatapos noon ay sinamahan niya si Lolo sa paglibot sa kabuuan ng mga bakanteng bahay. Tiningnan ni Lolo kung maganda at maayos ba ang pwesto. Ayaw niya kasing masayang lang ang kanyang binabayad kung gayong hindi naman siya komportable sa kanyang inuupahan. Inisa-isa ni Lolo ang bawat sulok ng bahay. Mula sa sala, patungo sa higaan, sa kusina at saka sa banyo. Maganda ang bahay na to. Malawak at saka iwas sa mga istorbo. Dito na po ako magre-rent la.
Masayang wika ni Lolo. Pagkatapos niyang libutin ang kabuuan ng bakanting bahay, sumilay ang ngiti sa labi ng matandang babae. Pagkatapos nitong maulinigan yung mga katagang tinuran ni Lolo Wilfredo. Mabuti naman at nagustuhan mo dito, iha. Huwag kang mag-alala. 700 pesos lamang ang babayaran mo kada buwan. Kasama na riyan ang tubig at saka kuryente. Sabi ng matandang babae. Kaagad namang pinatulan ni Lolo Wilfredo ang nasabing presyo. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Binayaran na niya ang unang buwan na labis namang ikinatuwa ng matandang babae. Nakapinta sa labi ng matanda ang malapad na ngiti nang matanggap na nito ang paunang bayad ni Lolo Wilfredo. Unang araw, pangalawang araw at tatlong araw na pamamalagi ni Lolo sa inuupahan niyang bahay. Masasabi niya na maayos naman ang lahat. Nakakatulog siya ng maayos, nakakapagpahinga ng walang istorbo, at nagagawa niya ang mga bagay na kailangan niyang gawin. Hindi niya pinagsisisihan na iyon ang bahay na pinili niyang rentahan. Naglalakad lang si Lolo patungo sa kanyang trabaho at maging sa kanyang pag-uwi, sapagkat hindi naman masyadong malayo ang kanyang pinagtatrabahuhan. Maiging araw iyon at nakakatipid siya sa pamasahe. Isang umaga, habang mahimbing na natutulog si Lolo Wilfredo, bigla siyang nagising dahil sa ingay na nagmumula sa labas. Dumungaw siya sa bintana at napansin niya na parang nagkakagulo sa labas ang ibang nangungupahan din doon. Bunsod ng kuryosidad ni Lolo, tumungo siya sa labas sa kagustuhang alamin kung ano ang pinagkakaguluhan ng mga tao doon. Isang nakagigimbal na balita ang sumalubong sa kanya. Ayon sa ibang nangungupahan doon, nawawala raw ang isang babae na kasama nila sa inuupahang bahay. Ganoon na lamang ang gulat at pagtataka ni Lolo. Wala naman daw kasing pinuntahan ng babae, pero hindi nila alam kung bakit nawawala. Sa patuloy na paglipas ng mga araw, naging kakilakilabot ang mga nangyayari sa loob ng bahay na kanilang nirerentahan. Lumaganap ang balita na parami ng parami ang mga nawawalang nangungupahan. Maging ang may-ari ng bahay ay nakiisa na rin sa paghahanap. Subalit wala silang nakitang bakas na magpapatunay kung bakit nawawala ang mga biktima. Bata, matanda, dalaga, binata. Lahat sila'y nawawala. Halos hindi na makatulog ang mga pamilya ng mga nawawalan. Hindi nila alam kung saang sulok gagalugarin ang kanilang mga mahal sa buhay na bigla na lamang naglaho ng minsang kumagat ang dilim. Ang iba ay nagbabalak ng umalis sa kanilang inuupahan at ganon din si Lolo Wilfredo. Hinihintay niya na lang daw ang kanyang sahod upang makapagbayad siya sa bahay at nang makapaghanap na siya ng ibang mauupahan. Nag-aagaw na naman ang dilim at liwanag. Signos na unti-unti nang lumulubog ang araw sa may dakong kanluran. Natatakot na naman ang mga tao sapagkat hindi nila alam kung ligtas pa ba sila sa pagkagat ng dilim. Lumipas ang ilang minuto, tuluyan na ngang nilamon ng dilim ang buong paligid. Gabi na naman. Nako, mag-iingat kayong lahat at baka may mawala na naman sa atin. Nababahalang wika ng isang babae na kapitbahay ni Lolo Wilfredo. Kararating lang ni Lolo galing sa kanyang trabaho noon. Oo nga, natatakot na talaga ako kapag papalapit na ang gabi. Ano ba kasi ang nangyayari dito? At parami na ng parami ang nawawala sa mga nangungupahan. Wika naman ng isang babae na sa tingin ni Lolo ay 50 anyos na. Halata raw sa tono ng kanilang pagsasalita
na natatakot sila sa tuwing nagsisimula ng mamaalam ang araw. Nakikinig lamang si Lolo sa usapan ng mga kapitbahay niyang babae at hindi nagtagal, pumasok na siya sa loob at saka nagluto para sa kanyang hapunan. Pagkatapos kumain ni Lolo, natulog na siya sapagkat maaga pa siyang papasok sa trabaho. Bandang 12:00 ng gabi, nagising daw si Lolo dahil sa mga yabag na kanyang narinig sa loob ng kanyang bahay. Inaantok pa siya nung mga oras na iyon pero pinilit niyang magising. Kakaiba ang kanyang pakiramdam. Hindi siya komportabling matulog. Nagsimula na siyang magmatsyag sa buong paligid. Binuksan niya ang ilaw at saka muling humiga. Laking gulat ni Lolo nang biglang may humila sa kanyang paa. Napasigaw siya ng malakas. Muntik pa siyang mahulog sa kanyang kama nang tingnan niya ang kanyang paa. Natanaw niya ang dugo ang mga kamay na humihila sa kanyang paa. Takot na takot daw si Lolo nung gabing yon. Taglay ng mga kamay na iyon ang mahahabang mga kuko na nakakakilabot. Pinilit ni Lolo na bawiin ang kanyang mga paa. Subalit mas malakas ang puwersa ng humihila sa kanya. Bunsod ng takot, sumigaw si Lolo upang humingi ng tulong sa kanyang mga kapitbahay. Pero mas lalong tumindig ang mga balahibo ni Lolo nang matanaw niya ang mukha ng humihila sa kanya. Isang matandang babae na may mahahabang mga pangil na kung tawagin ay aswang. Magulo ang buhok at pulang-pula ang kanyang mga mata na tila nagbabaga. Napakapangit pagmasdan ng matandang yon. Hindi na nagawa ni Lolo ang muling sumigaw sapagkat kaagad siyang nilapitan ng aswang at tinakpan ang kanyang bibig. Nagwawala daw si Lolo pero hindi siya makapalag dahil napakalakas ng aswang. Puminta sa mukha ni Lolo ang dugo na nasa kamay ng aswang. Amoy na amoy niya ang napakalansa na dugo na masasabi niyang dugo ng isang tao. Kinaladkad pa siya nito palabas sa kanyang kwarto, patungo sa sala palabas sa bahay. Hanggang sa nakarating sila sa isang bodega. Doon niya dinala si Lolo. Maliwanag ang loob nito at tanaw ni Lolo ang lahat ng mga bagay na nakapaloob sa bodega. Yun ang bodega na ipinagbabawal ng may-ari na huwag pakikialaman. Binalot ng kuryosidad si Lolo dahil sa pagbabawal. At nung nasa loob na siya ng bodega, nahanap ni Lolo ang sagot sa kanyang tanong na kung ano ba talaga ang mayroon sa loob ng bodegang yon. Halos masuka raw si Lolo dahil sa kanyang nakita. Nagkalat ang mga bangkay ng tao sa loob ng bodega. Ang iba ay inaagnas na. Doon din natagpuan ni Lolo ang mga nawawalang nangungupahan. Wala nang buhay ang mga ito at wala na ring mga saplot. Maging ang mga lamang loob ay hindi na rin maapuhap. Dahil sa natuklasan ni Lolo sa bodega, napagtanto niya na ang matandang babae na nagmamay-ari ng bahay na kanilang inuupahan ay isa palang aswang. Siya pala ang dahilan kung bakit bigla na lamang naglalaho ang ibang nangungupahan. Nanginginig na ang buong katawan ni Lolo. Nakakakilabot ang bumungad sa kanyang paningin. Kinaladkad siya ng aswang patungo sa kinaroroonan ng malaking kawali. Tanaw ni Lolo ang kumukulong tubig at isang ulo ng tao na lumulutang. Diring-diri si Lolo sa kanyang nakita. Nahihirapan siyang tumakas mula sa mahigpit na pagkakahawak ng aswang. Nakikita mo ang ulo na iyan. Ulo mo naman ang isusunod ko. Wika ng aswang at humalakhak. Parang demonyo raw ang tawa ng aswang. Takot na takot daw si Lolo at akala niya yun na ang kanyang katapusan.
Nakahanap siya ng paraan. Buong lakas niyang tinulak ang aswang sa kumukulong tubig na naging dahilan ng pagkasubsob nito sa kawali. Nagsusumigaw daw ang aswang bunsod ng sobrang init ng tubig. Napakalaki ng kawali at kasyang-kasya roon ang ulo ng aswang. Dahil sa labis na galit ni Lolo, isinubsob niya ng isinubsob ang ulo nito sa kumukulong tubig hanggang sa namalat na ang mukha nito. Pagkalipas ng ilang minuto, tuluyan ang naputol ang hininga ng aswang. Kaagad na lumabas si Lolo sa bodega sapagkat hindi na niya kinaya ang sobrang baho ng mga agnas na bangkay. Ginising niya ang mga nangungupahan at nagimbal ang lahat sa kanilang nalaman. Humagulgol ang pamilya ng mga biktima nang matanaw nila ang mga agnas na bangkay sa loob ng bodega. Natagpuan din nila sa mga kaldero ang mga dinuguan at karne ng tao. Yun pala ang ginagawang ulam ng aswang. Bunsod ng masaklap na pangyayaring iyon, umalis sila sa lugar na yon kasama na si Lolo. Napagtanto ni Lolo Wilfredo na hindi pala lahat ng inuupahan ay ligtas. Kailangan nating mag-ingat at tiyaking walang karumal-dumal na nagaganap sa bahay na ating rerentahan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, Vicente. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.